Bugbog ko ang mga leon na ito hanggang ibigay nila at ibalik sa akin ang aking mga alaga. At kung di nila gagawin yun at ako man ay sa kalakayan nila, ay pinapatay ko sila. Ganon siyang uri ng shepherd na itataya ang kanyang buhay upang mabawi mula sa pagkahuli ng mga leon ng kanyang mga alaga. Siya ay isang mahusay na shepherd. Kaya alam niya rin kumilala, kumilatis, sumuri ng mga shepherd kung sino ang mahusay at sino ang hindi. Meanwhile, sheep are easily confused, lost, scared, victimized by predators and or thieves. Kung gaano kinahusay-husay ng shepherd, yun namang mga tupa, malilimutin ang daan. Pag marami sila at nakakaligtaan ay lumiliko dito, nawawala, madaling matakot. Kaya madali silang manakaw ng iba, madali silang mapasunod ng iba, o kaya ay mahuli ng mga hayop na sumasalakay. And people are like sheep. Kaya napakaganda ng mga imagery, ng mga symbolisms sa Bible when people are compared to sheep. With deep knowledge on the intimate relations between sheep and shepherd, David calls God the Good Shepherd. Dahil siya ay shepherd, alam niya kung ano ang qualities ng shepherd, kaya ang tawag din niya sa Diyos ay shepherd. In reading Psalm 23, we liken ourselves to David, the good shepherd's sheep. Ang Psalm 23 ay napakainam basahin both as a declaration of faith. This is what I believe about God, the Good Shepherd. And it is also very good to read as prayer. That this is what I am praying that would happen. So pagka binabasa natin ang Psalm 23, makiisa tayo sa declaration na ginawa ni David kung ano ang paniniwala niya tungkol sa Diyos bilang pastol, at kung ano rin ang dalangin niya na maganap dahil ang Diyos ang pastol. You, Lord, are my shepherd. I will never be in need. You let me rest in fields of green grass. You lead me to streams of peaceful water, and you refresh my life. You are true to your name, and you lead me along the right paths. I may walk through valleys as dark as death, but I won't be afraid. You are with me, and your shepherd's rod makes me feel safe. You treat me to a feast while my enemies watch. You honor me as your guest, and you fill my cup until it overflows. Your kindness and love will always be with me each day of my life, and I will live forever in your house, Lord. Isang deklarasyon ng paniniwala ni David tungkol sa Diyos na nakabase sa kanyang naranasan na tungkol sa Diyos bilang pastol, at isa ring panalangin na naway maganap at patuloy na maganap at malubos ang pagkaganap dahil sa kanyang paniniwala tungkol sa Diyos. Kung iisa-isahin natin, napakainam at napakakapakipakinabang. Psalm 23:1, You, Lord, are my shepherd. At dahil nga tayo ang tumatayo ngayon sa posisyon ni David, we take his position. God is our shepherd, our caretaker and caregiver, our protector, companion, friend. Lahat na nahahanapin mong relasyon. Wala nang mas magiging close relation kaysa sa shepherd at sheep. Dahil ang shepherd, pag dinala niya ang kanyang mga tupa mula sa kanilang main house, maglalakad na sila ng maglalakad sa mga ilang, mga kabundukan, at patuloy lang naman ang kanilang layunin ay makahanap ng mga damong makakain ng tupa at mga ilog, sapa, maliliit na batis, o kaya ay mga naipong tubig dahil sa isang ulan para makainom ang mga tupa. At hindi sila bumabalik sa kanilang tahanan matapos ang napakaraming araw. Kaya ang magkasama lang ay ang tupa at ang shepherd, na pinapangalanan ng shepherd ang tupa ng by name.
Kahit akala natin magkakamukha yung mga tupa, yung tunay na magaling na shepherd, na masisinon niya kung alin ang bawat isa doon at may mga pangalan yon. Yun ang kausap niya, kaulayaw, kasama, araw, gabi. At kung nagpapahinga sila sa gabi ay binabantayan. At kung naglalakbay sila, lalong binabantayan dahil pwedeng salakayin ng mga hayop, mahulog sa bangin, matapilok o maligaw kung marami mga halaman o gubat. Close na close ang relasyon nila. Kaya sabi ni David sa Diyos, "You are my shepherd." At yun din ang sinasabi natin, dinedeclare at dinadalangin that God is our shepherd. Ganon tayo ka-close. Kahit saan tayo pumunta, kasama yung shepherd, shepherd pa nga ang nangunguna. At sabi niya, "I will never be in need." Magandang declaration ito at panalangin kasi sa disyerto, kuminsan pag hindi umulan ngayong gabi at naipon yung tubig sa mga lambak-lambak ng matitigas na bato, bukas walang maiinom ang mga tupa, humanap man ang humanap. Meron ng mga mumunting batis na madalas naman ay tuyo dahil nga disyerto ito. Kaya yung para sabihin mong I will never be in need is both a declaration of what you already know of how good God is as shepherd, and it's also a prayer that I will never be in need. What sense of security when you declare that about God and when you also pray for that based on what you know and what you believe in God. Our needs will always be met and provided for because of who the shepherd is. And this early, it is very fruitful for us to position ourselves as sheep at ang Diyos ang ating shepherd. Di ba laging ganyan ang concern natin? Needs. Paano kaya kami magkakabili nito? Paano kami magkakapera? Paano ako gagaling? Sino mag-aalaga sa akin? Sino magpoprotect sa akin? Sino makakasama ko ngayong nalulungkot ako pagdating ng panahon? Sino ang aking maaasahan? Laging meron tayong ganong need. Hindi lang yung makakain, hindi lang yung maiinom, kundi yung mga emotional and psychological and spiritual needs natin. At sabi ni David, "You are my shepherd." At napakainam na yan din ang gawin nating prayer at declaration. Lord, you are my shepherd. And because you are my shepherd, I will not be in need. Tupa ako, ikaw yung pastol, napakahusay mong pastol, bakit ako laging mag-aalala? Psalm 23, 2-3, "You let me rest in fields of green grass. You lead me to streams of peaceful water, and you refresh my life." Hindi lamang sila pinahihiga ang tupa sa basta na lang batong matigas, malamig, o kaya ay basang lupa, kundi parang may mga alpombra, parang may carpet pa na damo ang pinahihigaan sa tupa ng magaling na pastol. Pinipili niya yung magandang lugar, may mga damo-damo, may kutsyon ka pa, maganda pa sa tingin, at pag nagutom ka, kakainin mo na yung damo. At natatakot ang tupa sa maingay at mabilis na agos na tubig, kaya sabi niya, "You lead me to streams of peaceful water." Hindi kasi nakakainom ang tupa sa mga ilog na umaagos, kailangan payapa yung tubig. At sabi niya, yan ang tubig na pinagdadalhan mo sa akin. In other words, God as shepherd does not only provide the basics, He also adds thoughtful, pleasant details. At ganun tayo sa buhay. Maraming ibinibigay sa atin ng Diyos, hindi lang basic. Kasi kung basic, dapat pagkain lang, wala nang lasa. Hindi na kailangan masarap, basta laman tiyan. Dapat inumin na lang, pero may mga flavor pa, mayroon pang temperature, may timpla pa, inilalagay mo pa yung pagkain sa magandang plato. Maraming detalyeng idinadagdag ang Diyos na kung hindi natin iisa-isahing i-appreciate, ay mababaliwala. So, declare that God is like this and pray that God will be like this all the days of our lives. Psalm 23:3, "You are true to your name and you lead me along the right paths." To be led along the right paths is very important, especially in the desert. Pag sanga-sanga ang landas at mali yung pinuntahan mo, ang tagal-tagal-tagal bago mo ma-realize na mali yun, yung pala papunta lang yun sa kawalan, papunta lang yun sa bangin, patungo yun sa lugar na wala naman pala katubig-tubig, walang kadamo-damo, at bumalik ka man doon sa pinanggalingan mo, namatay ka na sa gutom at uhaw sa tagal ng pagbalik. Kaya napakahalaga na may decision ka, tamang path. At sa buhay natin, ganun tayo, ang daming mga
mga intersections ng buhay na kailangan tama ang pinupuntahan mo, nililikuan mo. Pagka pupunta ka sa isang course na mali, 2 years na bago mo ma-realize, saka ka pa ngayon babalik at magsiship. Ang daming sayang na oras. May mga nagkakamali ng pinipili ng partner sa buhay. May mga pinipili ng mga desisyon na mali. Ang daming error, ang daming erasures, ang daming repeat ng buhay. Sayang ang panahon. Kaya sabi, kung Diyos ang iyong kasamang shepherd, He leads you in the right paths, not the wrong paths. Sa iyong decision making, kasama ang Diyos. Sapagkat nakakausap tayo ng Diyos kung tayo'y makikinig. Makakaiwas tayo sa napakaraming mga pagkakamali. Psalm 23 is about walking through life led by the shepherd. And it is a prayer on how life could and should be led if the shepherd, God Himself, is leading us. And if we follow the leadership of God. The shepherd leads, but the sheep should follow to stay protected and cared for. Bakit kailangan siyang sumunod? Kasi kung minsan mayroong mga landas na napakakitid sa gilid ng mga matatarik na bangin na hindi pwedeng dala-dalawa ang tupa na sabay, isa lang ang pwede dahil makitid, mahuhulog ka na sa bangin. Yung shepherd nasa kauna-unahan yon o nasa kaduluduluhan noong linya. Siyempre, paliko-liko ang terrain, ang bundok. Merong pwedeng hindi sumunod, hindi na kita lang shepherd yon. Pwede kang biglang lumiko, yung pala, nahulog ka na sa bangin. Kaya dapat, hindi ka lang nangunguna ang shepherd, willing ka ring sumunod. Kahit hindi ka nababantayan, binabantayan mo yung sarili. Ang gagawin mo lang naman, susunod ka doon sa tupang nasa harap mo, susunod siya sa nasa harapan niya, dahil ang pinakakaharap-harapan ay yung shepherd, tama ang magiging landas na dadaanan mo. Hindi umiimbento ka na ng mga kuno-ano, at alam mo na nandun sila, lumiligo ka pa, mapapahama ka nun sa buhay. Pag dinibdib natin yung mga laman ng Psalm 23, ang dami-daming mga sorrows and pains and mistakes and errors that could be avoided or minimized. Psalm 23:4, I may walk through valleys as dark as death, but I won't be afraid. You are with me, and your shepherd's rod makes me feel safe. Kung nasa pagitan ng dalawang matatarik na bundok, dalawang matatarik na bangin sa kaliwat kanan, at yung landas ay nasa baba noong libis o valley, ano ngayon ang mangyayari? Napakadilim siyempre. Tumatama lang ang araw doon sa ganung mga valley pagkatanghalian ng tapat at high noon. But other than that, madilim. At ito yung dinidescribe. Pwede ako maglakad sa mga libis na napakadidilim. Halos kasing dilim ng kamatayan. Pero hindi ako matatakot dahil tinitingnan ko pa lang yung pamalo na hawak mo, feeling safe na ako. Dahil bakit ganon? Kasi may hawak na pamalo, matigas na tungkod itong shepherd, yun ang kanyang sandata laban sa mga sino mang sasalakay sa kanyang alaga. Maging ang sasalakay ay mga mababangis na hayop o kaya ay mga tulisan o mga magdanakaw na mga tao. So, the rod is also for the sheep's guidance. Kasi oras na may mga lumiliko sa mali, tinatapik yun ng rod, hinihila ng rod, napapalagay ka sa tama. Medyo masakit, pero itinatama ka, mas mabuti yun kaysa hindi ka itinama at ang sakit ay mas malaki sa bandang huli. So there is safety in the shepherd's rod. At kung tutuusin, ang equivalent ng shepherd's rod sa atin ngayon is God's Word and the guidance of the Holy Spirit. Ipinoprotect niya tayo sa mga mali dahil tayo nakakapagdesisyon ng tama. Following the shepherd does not mean that there would be no dark valleys to pass through. And this is the heart of this song. Hindi kung sumusunod ka sa shepherd, hindi ka na mapapadaan sa madidilim na mga valleys. Following the Lord does not exempt you from passing through very dark valleys, going through life's difficulties. Life's journey should be expected to pass through all types of terrain, even though you are following God. Meron mga nagsasabi, naging maka-Diyos naman ako, sumusunod naman ako sa Diyos, nagba-Bible study ako, pero bakit dumadaan pa rin ako sa ganitong hirap?
Kasi kinabi na nga sa Psalm 23, ang shepherd ay ang Panginoon pero dumadaan pa rin sa dark valley. But never forget that it is just a passing through. The dark valley journey is only momentary. Napakahirap lang habang dumadaan ka, kaya ang dapat mong tingnan ay yung dulo noong libis na yon, nung valley na yon, para ka ganahang maglakad kahit sa dilim. Kahit kumisay natatapilok ka, parang ang daming panganib. The dark valley is just like a short tunnel. Life has some very dark spots. But these dark spots are just tiny dots in an otherwise long and beautiful line. Pag dumadaan tayo sa hirap, huwag tayo masyado magdrama, huwag nating i-exaggerate, huwag natin sabihin, puro hirap lang ang buhay ko, puro hirap lang ang buhay ko, dahil hindi yung totoo. Kasi kung totoong puro hirap lang ang buhay mo, dapat hindi ka nabuhay ngayon. Mga tuldok-tuldok lang yon. Mumunting mga tuldok sa isang linyang napakahaba na puno ng ibang makukulay at magagandang tuldok din. Do not over-dramatize it when you're going through your valley. Everybody goes through that. Psalm 23 tells us that even though the shepherd, the Lord, our God, leads you, He will also allow you to pass through such valleys. But the important thing is, He is leading your journey through that valley. So it is not the valley that counts, but the shepherd that leads the walk through it. Darkness was feared in many ancient cultures. Darkness was associated and equated with danger and even death. But God is light. Jesus is light. And the light overcomes darkness. Bumibigat ang ating pakiramdam, dumidilim ang ating paningin at ang ating pananaw kung ang tinititigan natin ay yung dilim, hindi yung liwanag. Not being afraid, not surrendering to fear, when walking through your valley, is a conscious decision based on solid knowledge and faith. Makakalampas ka lang, kapatid, sa madidilim na bahagi ng iyong buhay na hindi natatakot o konti lang yung takot, hindi sumusuko sa takot, kung matino, malinaw at matibay mong pinagpapasyahan na hindi ka matatakot dahil kilala mo kung sinong nangunguna sa iyong buhay, kilala mo kung sino ang shepherd at siya ay mabuti, siya ay mahusay at minamahal ka niya at siya ay matagumpay. You have to make a conscious decision not to be afraid. Because the moment you don't make that decision, automatically you will become afraid. Dapat malinaw na iniisip mo, dadaan at dadaan ako, dumadaan ako ngayon, o dadaan ako in the future, pero pag nangyayari yon, hindi ako sa dilim tititig, kundi sa liwanag ng shepherd na nangunguna sa akin. Hindi ko iisipin na sobra naman ang buhay, napakahirap dahil marami na rin naman akong pinagdaan ng hindi ganon at lalampas ako dito. At bakit? Because I declare and I pray that God is my shepherd. That shepherd is ever present. Kahit gaano kalalim yung valley, kahit gaano kadilim, kahit gaano kahirap, nandun yung shepherd mo. That shepherd is leading the walk. And ready, willing, and able to protect the sheep. So know the shepherd. Yan ang malaking nag-aalis at nagbabawas ng takot sa buhay pag kilala mo kung sino ang iyong pastol, kilala mo kung sino ang sinusundan mo, at alam mo kung ano ang dapat mong sundan. Forgetting this, focusing on darkness, will scare the sheep. Sheep who go through dark valleys and get overtaken by fear could actually have forgotten about the shepherd. Or could have not followed the shepherd and got lost. Or who did not follow close enough. So dapat natin suriin ang buhay natin. Matatakotin ba ako? Natatakot ba ako? Bumibigay na ba ako? Nawawala na ba ako ng pag-asa? Ano kaya? Hindi kaya ako sumunod sa aking shepherd kaya ako nalagay sa ganitong kalagayan? O sumusunod ako pero ang layo-layo na tuloy, hindi na ako makahugot ng lakas mula sa Diyos kasi ang layo ko naman kung sumusunod. It's important. Sheep who go through dark valleys and get overtaken by fear could actually have been overwhelmed by the darkness and the stumbling blocks along the way.
mas pinalaki niya yung problema kaysa yung shepherd na solution. Ano ba ang malaki at maliit? Wala. It's only a matter of perspective. Napakaliit ng butil ng bigas, pero tanungin mo ang langgam, ang laki nun. So ano ba ang maliit at malaki? Ano ang maliit at malaking problema? Ang size ng problema, ang size ng kadiliman, ang size ng hirap sa buhay is determined by the size of your faith in your shepherd. At kung malaki ang iyong padiniwala, ang iyong pananalig, anumang problema, anumang hirap ay lumiliit. Dahil mas malaki ang tingin mo dun sa Diyos na nagbibigay ng solusyon, Diyos na nagmamahal sa atin, at Diyos na nagbibigay sa atin ng guidance. Kaya pag ang laki-laki ng tingin natin sa mga problema, mag-review tayo mga kapatid, baka naman nalibang tayo at lumiit ang tingin natin sa Diyos. Lumaki tuloy ang tingin natin sa kadiliman. Psalm 23:5, You treat me to a feast while my enemies watch. You honor me as your guest. It's important to understand the tradition of desert dwellers. Pagka ikay naglalakbay sa disyerto at ikaw ay inalok ng isang taga roon na kumain sa kanyang tent, at doon naman kayo kakain sa labas ng tent, hindi sa loob, kitang-kita ng ilang mga dumaraan, ng mga taga roon din na ikay bisita niya, hindi kanila pwedeng galawin, pagsamantalahan, salakayin, patayin, kasi pag pinakain ka ng isang taga-disyerto, ibig sabihin itinuturing kanyang mahal na kaibigan at esteemed guest, at walang makagagalaw sa iyo na hindi dadaan sa ibabaw ng kanyang malamig na bangkay. Ipoprotect ka niya. So pag sinabi mong, You Lord, serve a feast before me while my enemies watch, ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon, walang pwedeng gumalaw dito sa aking pinapakain na ito. Ibibigay ko ang aking buhay sa kanya at ipagtatanggol ko siya. What a great declaration of faith in the Lord, based on the traditions of the Bedouins, the desert dwellers. And of course, this means protection. With you as my shepherd, I have protection. Psalm 23:5, and you fill my cup until it overflows. Sa modern times, ang tingin natin, pagsasayang na lumiligwak, lumalampas na sa bibig ng lalagyan yung tubig. Pero sa Eastern traditions, lalo sa desert, when they serve, it overflows. Ibig sabihin, mataas ang pagtingin sa iyo, mahal na mahal ka, hindi ka minimenos, hindi ka ginejeta, malami binibigay sa iyo. At ang sinasabi lang dito ng psalmist is that God has abundant generosity. Pag nagbibigay ang Diyos, hindi kulang. Sobra. At pag nakukulangan tayo, dapat tayo mag-isip-isip, paano ba tayo magsukat? Kasi sinabi na sa atin na ganun siya magbigay, lampas-lampas pa. Baka mamaya ay mali tayong gumamit, kinakapos tuloy, o baka hindi tayo thankful enough, lumiliit tuloy yung dating ng mga blessing, but God has abundant generosity. And because of that, the shepherd should have no fear should not fear thirst or hunger or dissatisfaction. This is also a declaration of faith. At pag lagi mong inulit-ulit sa iyong sarili at talagang lubos kang naniniwala, yan ang matutupad sa iyong buhay. Because as you pray, as you ask, as you seek, you will find. Pero yung iba, puro reklamo sa buhay. Kaya tuloy ang nangyayari, puro problema yung buhay. Laging nagre-reklamong kulang, at nangyayari tuloy kulang. Pero kung lagi mong sinasabi, pinaniniwalaan, idinedeclare, ipinapanalangin that God is abundant, then you will have abundance. Sinabi na ng Panginoon, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. But what do you ask for? It is important to analyze our declarations. What people declare usually happen. Psalm 23:6, Your kindness and love will always be with me each day of my life, and I will live forever in your house, Lord. Ang laging iniisip natin na house ng Lord ay temple, ang house ng Lord ay heaven, pero kung yung Lord dito i-declare as shepherd, ang house ng shepherd
ay yung tinataguan, kinukublihan, kinakanlungan ng mga tupa pag sila'y nasa disyerto. Pagka mga tupa ay naglalakbay sila sa mga disyerto, anong gagawin nila paggabi? Saan sila matutulog? Saan sila magpapahinga? Naging kaugalian ng mga taga-disyerto na merong mga, sa kalagitnaan ng mga kadawagan, ay merong parang mga binakuran na mga lugar. At nakakita ko ng mga ganito kahit sa Africa. Dahil marami din dong wild animals. So merong mga lugar na binabakuran nila ng mga siit, mga tinik, mga kahoy, mga bato, bilog na bakod. At pagka ang mga hayop ay inaabot ng gabi, doon sila tumutuloy. May bantay ang gate nun, may apoy sa gitna, para ang mga hayop at ang mga taong nagbabantay ng hayop ay hindi ginawin, at para hindi sila pasukin at salakayin ng mga bababangis na hayop. And this house of the Lord could be that. Na ito ay sanctuary, a safe house. Isang lugar na pwede mong puntahan na pwede kang mapanatag na matulog dahil hindi mo iniisip na habang nakahiga kay baka may kumagat sa iyo at kainin ka. Because you feel safe. At sabi, I will live in the house of the Lord forever. Of course, it can also mean that the house of the Lord is an eternal place where the believers will be forever. But in the context of the song, it is this kind of house. Kindness, love is half of what people really need. Kasi sabi, your kindness and love will always be with me. Mga kapatid, pag may kindness and love na dumarating sa iyong buhay, halos kalahati na ng lahat ng kailangan mo sa buhay, yun na. And then God gives kindness and love. And God is the one that gives perfect love. So, kalahati na, puno ka na. Konti na lang kailangan mo. And the shepherd's house gives that need. The sheep pen, which means safety. Safety, security, peace could be the other half of what people really need. Pagka minamahal ka na, inaalagaan ka na, tapos meron ka pang lugar na safe, ano pang gusto mo sa buhay? That's why people find completion, people find happiness, contentment in God. When God is their first love, and when they prioritize the shepherdship of God in their lives, they are secure, they are provided for, they are loved. Ano pa ang kulang sa iyong buhay? John 10:27 to 29. My sheep know my voice, and I know them. They follow me, and I give them eternal life, so they will never be lost. No one can snatch them out of my hand. The Father gave them to me, and He is greater than all others. No one can snatch them from His hands. What a great sense of security when God is your shepherd. And Jesus says, I love my sheep, I take care of them, no one can snatch them out of my hand. At lalong-lalo namang hindi pwedeng agawin mula sa kamay ng Ama yung kanyang mga inaalagaan. All other perceived needs, longings, and attachments are illusions. Ano ba talaga kailangan ng tao? Bakit ang daming mayaman, hindi kontento? Although meron ding kontento. Bakit merong maganda, hindi pa rin kontento sa kagandahan niya? Bakit meron namang may asawa, may anak, may apo, may biyanan, kompleto ng tao sa buhay niya, hindi pa rin kontento? Bakit very successful na, ang dami nang narating, ang dami nang na-accomplish, hindi pa rin kontento? Kasi hindi naman talaga yun ang nagpapakontento sa buhay. Ang nagpapakontento sa buhay ay yung alam mong may nagmamahal sa'yo, mahal ka. Kaya kahit nagdidildil ka ng asin, kung sinusubuan ka naman itong si Bogart, enjoy ka na. Kahit daliri na niya yung ulam mo. Kahit na nakahiga ka sa banig at nilalamok-lamok ako, may kasiping ka naman nagmamahal sa'yo, di ba happy ka na? Lalo naman pag naisip mo na ang Diyos ang nagmamahal sa'yo, bakit ka pa hindi magiging happy? Kahit anong kalagayan mo sa buhay. Happiness is not having these things. Happiness is having God as our shepherd. Kaya maraming kasinungalingan ng buhay, yung kailangan mo na kahit 70 anyos ka na, mukha kang 20 anyos para ka sumaya. Hindi yun totoo.
Kasi yun ang totoong 20 anyos, hindi masaya. Ikaw pang nagmumukhang 20 anyos lang. Wala doon. Wala sa dami ng bag, wala sa dami ng mga ganito at ganon. Kasi ang dami nga nagpapakamatay kung sino pa yung napaka matatawag na successful. So pag sinabi na, my shepherd gives me food, my shepherd gives me shelter, my shepherd gives me what I need, dapat masaya ka doon. At yung shelter na yon, yung food na yon, hindi lang physical, spiritual and emotional food that comes from knowing that you are loved by God. Kaya yung iba makukontento. Paano ako makukontento? Hindi naman ako mayaman. Bakit? Sa pagyaman ba ang contentment? Ang taong minamahal ay masaya. Kaya lang iba sabay, wala namang nagmamahal sa akin. Nakalimutan mo na ba kung sino shepherd mo? Ang Diyos. Akala mo yata kasi ang shepherd mo yung kung sinong tao, kung sino yung gusto mong maging papa, maging mama. Kaya tuloy pag iniiwan ka ang lungkot-lungkot mo, pero iniiwan ka ba ng Diyos? Kaya sabi, you are always with me. Your rod, your staff, they comfort me. I shall never be in want. So pag nag-focus tayo kung sino talaga yung shepherd, dumating at umalis ang tao, mabuhay at mamatay ang mga tao sa paligid natin, tumaas at bumaba ang ating savings account, humirap o yumaman ang ating economy, meron kang isang hindi natitinag na kaligayahan because the Lord is your shepherd. And when we realize that, we will have peace. Kaya sabi niya, I shall dwell in the house of the Lord forever. Kaya dapat talaga inuuna yung Diyos. Pag nauna yung Diyos, yung iba, dekorasyon na lang. Yung Diyos ang malaki. Pagka hindi mo inuna yung Diyos, inuna mo yung mga maliliit na mga bagay, wala nang space para sa Diyos. Yan ang sinasabi ni Solomon na vanity or meaningless. Si Solomon, pinakamayamang naging hari, pinakamatalinong naging hari, naangkin niya ang lahat ng gusto niyang angkinin, nakuha ang gusto lahat ng kuhanin, nalaman ang lahat ng gustong alamin. Pero sabi niya, walang katuturan ang lahat. Kaya pag may mga kasalubong siya na nagpapakahirap, nagpapakamatay o pumapatay para mayumaman o para tumalino o para sumikat, sabi niya, bumalik ka na, papunta ka pa lang, pauwi na ako, walang kwenta yung pinupuntahan mo. Sabi niya, the end of the matter is this: fear God and obey His commandments. That is the secret of a life that is full. Hindi yung puro paghahangad ng kung ano-ano, having, possessing, winning. Joy is not there, sabi ni Solomon. At qualified siya, hindi siya sour graping, hindi naman kasi yumaman, kaya sinasabing wala namang kwentang mayaman. Maraming ganun eh, walang kwenta yung kayamanan. Bakit yumaman ka na ba? Para mo malaman. Pero si Solomon na kanya na lahat, sabi niya, vanity, 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 meaningless, meaningless, meaningless. And Psalm 23 reflects that. It's not really just about shepherd and sheep in the desert. It's about God being our shepherd in the desert of life. Na pag nakita natin na tayo yung tupa, dumadaan tayo sa mga valley, huwag kang panghinaan ng loob, huwag kang bumigay, kasi may shepherd ka. Hindi ka nag-iisa at alam niya kung saan kayo dumadaan kasi dinaanan na niya. At kung dinaanan na niya, siyang nangunguna sa iyo, walang sala na ikaw ay makakalampas. These empowering, comforting, and assuring thoughts should fill the sheep's mind when going through dark valleys. Could anybody here be going through a dark valley? Don't focus on the darkness. Focus on the light. Jesus is the light of the world. Hindi siya natatalo ng darkness. Pag darkness ang inisip mo, that will be fear, and therefore, you will only be sad. What people think of, focus on, is actually what they pray for, what they believe in. And it is what would likely happen or would feel like happening. Pag wala tayo nito, wala tayo noon, wala tayo nito, alam niyo ba na prayer yon? Sabi ng langit, ay wala pala sila noon. Pero bakit meron? Tanggalin natin dahil sabi nila wala eh. Di wala. Prayer mo yan. Ask and it will be given to you.
Ang anak ko walang kwenta, anak ko walang kwenta, asawa ko walang kwenta. Uy, walang kwenta daw ang asawa nito. Di ba may kwenta naman? O tanggalin natin ang kwenta. Total, yan ang prayer niya. Walang kwenta. Every pronouncement, every declaration you make is a prayer. Hindi mo kailangan sabihin, this I say in Jesus' name para maging prayer yon. There is power in the spoken and the unspoken word. Your thoughts are prayers. So what are you thinking of? Pag ang tao walang inisip na may sakit ako, may sakit ako, may sakit. Oy, may sakit daw to. Lagyan ng sakit ito. Yun ang prayer niya eh. Kaya dapat iniisip mo, gagaling ako, naniniwala ako. At hindi naman inuuto mo yung sarili mo. Dahil naniniwala ka, napapagalingin ka ng Diyos. At hindi laging sakit ang iniisip mo. O nakita kita mga tao, anong blood pressure mo? Gano'ng kataas ang sugar mo? Puro sakit, dapat sakit society. Hindi ka na makarinig ng pag-uusap ng mga magaganda. Puro ang anak ko, maliit magpadala. Puro reklamo. Uy, maliit daw magpadala anak. Liitan pa. Hindi marunong pumuri sa Diyos. Hindi marunong magpasalamat o magsabi ng mga positive. Puro reklamo. Meron nga dati ang mga marami ha. Marami kong kilalang ganito. Ang daming binigay ng Diyos sa pera. Yung darating sa iyo, sabihin, walang-wala nga kami. Walang-wala kami. Sa takot siguro mautangan. Nawawala talaga yung pera. Naghihirap talaga. Sabi ka ng sabi eh. Prayer yun. Ipinangako ng Diyos, when you ask, you will receive. So watch your language. Watch your thoughts. Nakakarating sa langit. Akala ba natin yung prayer, yung formula lang? Ang action mo, ang body language mo, hindi mo kailangang lumuhod para mag-pray. Yung itsura ng katawan mo, prayer yan. Everything is spiritual. Kaya pag luminya tayo sa ganung mga spiritual paths of blessings, you will walk through the valley of the shadow of death and fear no evil. Matthew 21:22. If you have faith when you pray, you will be given whatever you ask for. That's why we should stop cursing our nation. Kasi yun ang nagiging prayer ng nation. May mga magtitipon-tipon pa daw na mahilig magdasal sa Luneta, sa Quezon Memorial Circle, magpe-pray, isang araw lang yon. Pero araw-araw, ang mga tao, ang mga prayer, ay, only in the Philippines, ay, ang bansa natin, ay, ang mga Pilipino, puro reklamo, puro paninira sa mga sarili natin. Yun ang laging paulit-ulit na nagaganap. You should stop cursing your nation and start blessing the Philippines with your words. Hindi puro negative. Paghanap kayo ng mapupuri sa Pilipino, hindi puro ang hinahanap lang yung mga kapintasan. Ganon din, ang biyanan ko, ganito, ganon. Nagkakaganon. Uy, ganon daw ang biyanan nito. Gawing ganon. Prayer niya yun eh. Piliin natin ang ating mga salita. Hindi natin nare-realize that because we were created in God's image, when we speak, we have that little power of God's speech. And God said, let there be light, and there was light. When God speaks, it happens. And we were created in God's image, and we have the Spirit of God in us. Pero mali ang paggamit natin sa power of speech. Bless. Kaya sabi, don't curse, bless. So that everything will change. Para mo baguhin ang isang material thing, para mo baguhin ang isang physical occurrence, baguhin mo muna sa isip mo ang pananaw mo doon. It is a spiritual process. Kaya sabi, our battle is not against flesh and blood, it's against principalities in the air, meaning everything happens in the realm of thought. And prayer is thought. Kaya marami mga tao, pag positive thinker, positive talaga yung nangyayari sa buhay nila. Ang hirap nung kasama mo sa biyahe, naku, masisiraan siguro tayo, naku, ma-aksidente siguro tayo. Bumaba ka nga, diba? Mangyayari yan eh, kasi sinasabi mo. Kasi malas ang buhay. Kaya nagkakamda, malas ka according sa iyong paniniwala. Ginaganyan mo yung buhay mo. Bless your life. Life will bless you. Kaya sabi, when walking through your dark valley, do not focus on the darkness. Focus on God's light, who is Jesus. John 8:12. Once again, Jesus spoke to the people. This time he said, I am the light of the world. Follow me, and you won't be walking in the dark. You will have the light that gives life. So pag si Jesus ang shepherd mo, naglalakad ka sa darkness, sasabihin ng katabi mo, ang dilim naman, sabi mo, bakit madilim? Nandito si Jesus. Jesus is light.
Illusion mo lang ang darkness. The real thing is that it is light and lighted up. So do not fear. Only believe in God's love and deliverance. Kahit nga sa pagpapagamot, kailangan maniwala ka sa doktor mo. Pag nandun yung doktor, tumalikod lang, sasabihin nung nanay mo, ano man doktor to, mukhang sepulturero. Na hindi kayo gagaling kung ang tingin nyo sa doktor nyo, si kamatayan. Kailangan yung attitude nyo. That's why you should also inspire people to believe. Mark 5:36, overhearing what they said, Jesus told him, don't be afraid, just believe. Whenever you are afraid, isipin nyo, sabi ni Jesus, don't be afraid, just believe. No, I don't want to believe, I want to be afraid. Ay, bahala ka sa buhay mo. Sige, takutin mo sarili mo, takutin mo yung mga katabi mo. Pero ano mangyayari sa'yo? Maraming mga hangin sa pagitan ng mga trigo, konti lang pala yung laman, mukhang puno na. At mabilis nila yung isasalin sa yung sisidlan para huwag mo nang mabigyan ng oras na yung trigo na yun ay bumaba. Kasi pag tumagal, bababa yun eh. Malalaman mong may kulang pala sa sukatan. Yun daw ibibigay ng Panginoon, tama ang sukatan, tapos siniksik pa, inuga-uga, para lalo pang bumaba at madagdagan pa uli pag nagkaroon na naman ng espasyo, at umaapaw. At dahil po nung araw, ang tao, lalaki at babae, mahahaba ang mga damit. Pag may binibili kayong mga trigo, wala naman kayong dalang paper bag, wala naman kayong dalang grocery bag, hahawakan nyo ang laylayan ng mahaba nyong damit hanggang makarating sa may gitna ng inyong hita ang laylayan na yon, at para kayo ngayong may malaking bulsang hawak, doon ibubuhos yung pagpapala. Kaya sabi, it will be poured into your lap. Napakagandang makita na yung binigyan ay hindi nagreklamo, nung sukatin niya sa bahay ay hindi kulang, kundi sobra-sobra pa. At narito po yung 3 secrets of blessed people. At pwede rin nating sabihin ito na 3 steps to blessedness. Unang-una pong daan tungo sa pagpapala ng Diyos, do not judge. Huwag manghuhusga ng kapwa. Tingnan po natin sa dictionary ang ibig sabihin ng to judge. It is to form an opinion or to pass judgment on someone. So makikita po natin na yung palang lumilikha ka ng yung mga iniisip tungkol sa isang tao, yung sinasabi mo na siya ay ganito, siya ay ganon, hindi mo pa naman lubos na nauunawaan, yan ay isang uri ng judgment. Pag may nagsumbong sa iyo tungkol sa isang tao, hindi mo pa naririnig ang panig ng isinumbong, kampi ka na agad dun sa nagsumbong, isang uri ng judgment. May nabalitaan ka, hindi mo naman nalaman kung anong paliwanag ng kabilang partido, bumuo ka na agad ng pasya kung sino ang tama at mali, sino ang masama at mabuti, isang uri na naman ng judgment. Huwag daw manghuhusga. Matthew 7:1-2, ang Panginoong Jesus, sabi niya, do not judge. This is another echo of what was said, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. What will happen if we judged? Ano pong mangyayari pag tayo naghatol sa kapwa? Malinaw na malinaw ang sinabi. You too will be judged. Pag ikaw ay humatol, hahatulan ka rin, nino, ng tao at ng Diyos. Di po ba't pag may mga sinasabi sa iyong, dapat malinis ang bahay mo, dapat ganitong ginagawa mo, dapat ganyan ka, sasabihin ng iba, bakit ikaw? Kasi ikay humahatol, hahatulan ka rin. Pero, ang mas masakit doon, hahatulan ka ng Diyos. At yun ang mabigat na hatol. At ano naman po ang problema kung hahatulan tayo ng Diyos? Well, you will be found guilty. Tiyak na pagka Diyos ang naghukom sa atin at tayo'y sinukat, tayo'y kulang. Tayo'y tinimbang, siguradong tayo'y kulang. Sapagkat sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay nagkasala at kinapos sa kaluwalhatian ng Diyos. May exempted ba? Exempted ba ang mga taga-Bacolod? Exempted ba ang mga taga-Las Piñas? Hindi. Sabi, lahat ay nagkasala
at kinapos. Romans 3:10-12, as it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands, no one who seeks God. All have turned away, they have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Sa tingin ng langit, walang gumagawa ng tama. Lahat ay nagkakamali, panapanahon lang. Kung minsan ay tamang-tama ka ng 2 araw, sa pangatlong araw, nadapa, may mali na. Yun namang iba, hindi na talaga tumabangon sa pagkakadapa, permanente nang nakadapa. Sobra nang nasanay sa pagkakasala. Wala daw nakauunawa. Pero sasabihin natin, hindi po ba may ginagawa kaming tama? Subalit sabi rin sa Bible, ang pinakamagaganda at pinakamalilinis nating gawa ay para lang basahan. Kung ito ay hahambing sa kalinisan ng Diyos, kulang at kulang pa rin. Kaya walang maaring magyabang na sasabihin niyang ako'y tama, so pwede na ako ngayong manghusga ng iba. Ako'y maayos, so pwede ko na ngayong hatulan ng ibang hindi maayos. Sapagkat maaring maayos kayo ngayon, hawak niyo ba ang bukas? Nakatitiyak ba tayo? Napakarami pong naririnig ko nung araw, mga magulang, kung pintasan yung mga anak na dalaga ng kapitbahay, ng mga tagarong kabilang kalye. Pagkatapos, kung lumaon yung mga sarili nilang anak na dalaga ang mga napapariwara, di wala na sila ngayong masabi, dahil nauna na ang paghatol nila doon sa iba, sabi pa naman, kung anong panukot mo sa iba, ganun ka susukatin. Sobra kang mahigpit sa iba, magiging mahigpit din sa iyo ang Diyos. Yan ang problema pag tayo po'y humahatol agad. Genesis 6:5, nung nilikha ng Diyos ang tao at kutakot-takot na kasalanan at mga kasamaan ng ginawa ng tao, the Lord saw how great man's wickedness on the earth had become, and that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time. Nakita ng Panginoon kung gaano naging kasama ang puso ng tao, na wala siyang hinahangad, iniisip, kundi ang gumawa ng kasalanan. What will happen if you did not judge others? Well, you will not be judged. Yun ang blessedness. You will not be judged by people, kasi hindi ka mapagsasabang, bakit ikaw? Bakit ikaw? Kasi wala ka naman binibitawang mga salita na humahamak sa iba at humahatol sa iba, so bakit kasi silipin? Pero ang mahalaga, God will not judge you. Hindi ko po alam kung naranasan nyo na, mga kapatid, mga kaibigan, na talagang may ginawa kayong masama, talagang mali, tapos huling-huli kayo at wala na kayo talagang maikakatuwiran, at ang kailangan nyo na lang talaga awa ng kapwa. Ang kailangan nyo na lang talaga maunawaan kayo, patawarin kayo. Kung tayo nalagay na sa ganung mga kalagayan, alam natin kung gaano kahina ang posisyon ng isang taong may kasalanan. Kaya ang inaalok ng Panginoon, patawad. Napakataas ng Diyos, at sa kanyang kabutihan, sa ating mga kabiguang siya'y abutin, ay minarapat niyang dumukwang, yumuko at tayo'y abutin. Lumilinis tayo, hindi dahil tayo malinis, kundi dahil tayo'y pinapatawad lamang. Kaya tayo na tumatanggap ng patawad ng Diyos, sino tayo para hindi magpatawad ng iba? Tayo na nangangailangan ng kanyang kabutihan, sino tayo para hindi maging mabuti sa iba? Napaka-importante, mga kapatid. You want to be blessed? Do not judge. Pero araw-araw, gaano karami ang inyong binibitay? Gaano karami ang ating ipinapasilya elektrika, pinibigyan ng lethal injection? Gaano karami ang sinisira natin ng puri, pinapakulong natin, sinasaktan natin dahil sa ating mga bibig? Hindi nyo pa alam kung bakit nagkagulo yung 2 tao, may kakampihan na kayo agad. Pag may nakagalit ang inyong anak, ang inyong kapatid, ang kapatid nyo anak at anak, lagi ang mabuti at ang laging masama ibang tao. Wala pa akong nakitang magulang na yung anak niya nag-drugs, napariwara, gumawa ng mga masama, nasasabihin niya, naku, masama ang anak ko. Wala. Laging nahawa sa masasamang kaibigan. Yung mga magulang naman, nung sinasabing masamang kaibigan na yun, yun din na sinasabi nun, ako yung anak ko na influensya lang nung kabila eh. Kailan tayo magbubukas ng mata para tanggapin ang mga kamalian, mga kahinaan natin at ng mga mahal natin sa buhay? Kampi-kampi. We judge people immediately,
if they cross the path of those people that we love. Kaya yang pong emosyon, madalas yan bumubulag, sumisira sa isang malinaw na pag-iisip. Nakita niyo po sa mga hukuman, bago patawan ng hukom ang isang nasa sakdal, kailangan mo nang madinig ang magkabilang panig. May saksi ang umuusig, may saksi naman ang nagtatanggol. Pareho silang bibigyan ng panahon, susuriin ang kanilang mga sinasabi. Pero tayo po ba ginagawa natin yon o napakabilis nating gumawa ng mga conclusion na mga pagpapasya tungkol sa iba nating kapwa? Remember, pwede naman kayo mag-judge, okay lang yon. Just be perfect so that you will not be judged. But as long as you have sins, as long as you have errors and weaknesses, be kind with your judgment, because you will need the same kindness to be applied to you. Do not judge if you want to be blessed. Ngayon po yung verse 37 ng Luke 6 na binabasa natin, forgive and you will be forgiven. Pangalawang hakbang tungo sa pagpapala, second step to blessedness, forgive. Magpatawad. Ano po bang kahulugan sa diksyonaryo ng forgive? It is to stop blaming, tigilan na ang paninisi, or to absolve from payment, huwag nang singilin pa. At hindi pinag-uusapan dito ang pera o utang. Mabuting malinaw. Ang pinag-uusapan po dito yung mga utang sa loob, na nasaktan kita, sige na, huwag nang singilin. Nagkamali ako sa'yo, sige na patawarin. Nagkulang ako sa'yo, sige na punan. Do not collect or take revenge. Balance the sheets. Kung meron pong metro, sige na, i-return na yung reading sa 0. Huwag nang matuos. Magpatawad. Gaano po sa ating karami ang may dala-dala dito sa puso na lason? Asido, dahil hindi tayo nagpapatawad ng kapwa. Mga misis, na pinagtaksilan ng inyong mga asawa once upon a time, napatawad nyo na ba? Kasi kung hindi pa kayo nagpapatawad, kahit pa nga kayo yung agrabyado, magiging dalawa ang pagka-agrabyado nyo. Kasi, di rin kayo patatawarin. Na bagamat hindi kayo naging taksil na asawa, maaring may iba naman kayo ibang kasalanan na iuusig din sa atin ng langit. Kaya ang nagkataon ay pare-pareho lang tayong makasalanan. Iba-iba lang ang uri, anyo, hugis, kulay ng ating mga pagkakamali. Pero kung tutuusin, lahat din naman tayo ay may mga pagkakamali. At pag hindi kayo nagpatawad, kayo nagiging bilanggo ng taong kinamumuhian ninyo. Tuwing naaalala nyo siya, nawawalan kayo ng ganang kumain, nawawalan kayo ng ganang matulog, tumatamlay kayo. Pati sa pagnenegosyo nyo, nawawala kayo sa sarili, nagkakamali-mali ang sukle. Nalulugi pa rin kayo. Ipagpalagay na minsan na tayong nalugi, minsan na tayong nasaktan, minsan na tayong nahirapan. Pero habang di pa kayo nagpapatawad, patuloy pa kayong masasaktan. Kaya sa pagpapatawad, hindi lang yung taong nagkamali ang pinapalaya ninyo, kundi ang inyong mga sarili rin. Gaano karami ang dumating ngayon dito na may kinikimkim sa puso na sama ng loob, galit, nakatanim na mga hinanakit. Sayang ang pagpunta nyo rito kung lalabas pa kayo sa pinto ng bulwagang ito na dala-dala nyo pa rin yan pauwi. Alam nyo po ba na kayo'y kinatagpo ng Panginoon ngayon, hindi ito isang aksidente, sapagkat nais niya tayong lahat palayain mula sa spirito ng hindi pagpapatawad. Kung ang Panginoong Jesus na walang kasalanan, hinampas, sinaktan, ipinako, pinagbuhat ng mabigat na troso, inalipusta, dinuran sa muka, binunutan ng bigote, sinampal, pinagsabihan ng mga masasakit na salita, sa kabila ng kanyang pagbuhay sa mga patay, pagpapagaling sa mga may sakit, pagpapakain sa mahihirap, sa kabila nun ay siya'y nagawa ng masama, subalit siya'y nagpatawad. Sino naman tayo para hindi magpatawad? Meron din naman tayong nagawang mga masasama. What will happen if you forgave? You will be forgiven. Kuminsan po, nalulungkot ako makita ang marami nating kababayang napaka mga relihiyoso.
nagpapapako sa krus, nagahampas sa sarili, hinihiwa ng blade ang mga likod, dumidipa, lumuluhod sa munggot asin, naglalakad ng paluhod, pinahihirapan ng sarili upang mapatawad sa kanyang mga kasalanan. Hindi naman lihim ang daan tungo sa kapatawaran. Hindi sinasabi ng Panginoon na, para patawarin kita, pahirapan mo ang sarili mo, saktan mo ang sarili mo. Ano po ba ang Diyos natin? Sadistang Diyos? Na ikalulugod niya na makita na tayo nahihirapan, nagdurugo, nagpapawis ng dugo? Hindi siya ganon. Hindi hinihingi ng Diyos ang ating mga sakripisyo para niya tayo patawarin. Ang sinasabi lang ng Diyos, magpatawad ka sa kapwa mo at mapapatawad ka rin ng langit. Hindi natin kailangan gawin yung mga mahihirap na ginagawa ng marami. Kaya nakakalungkot po sapagkat po ang Biblia, ang salita ng Diyos ay hindi nakabukas at hindi tinatanggap ng bukas na puso. Maraming ginagawa ang taong nasasayang. Pinipilit niya magpunyagi, maghirap. Subalit hindi naman pala yun ang hinihingi ng Diyos. Magpatawad ka lang sa kapwa. Kaya kung tutuusin, parang mapalad ka pa nga pagka marami nagkamali sa iyo eh. Kasi marami ka ring mapapatawad. Therefore, you position yourself in the path of God's forgiveness. That's why everything that happens can be a blessing. If only you would open your eyes and see that our God is a God who dispenses blessing everywhere, every time, in every situation. What will happen if you did not forgive others? Ano naman ang mangyayari kung di kayo magpatawad? Matthew 6:14-15, ito po ang sabi ng Panginoong Jesus, "For if you forgive men their sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins." Yan po yung dasal nating Ama namin. Patawarin mo po kami sa aming mga utang, gaya rin naman ng pagpapatawad namin sa nagkakautang sa amin. Forgive us as we forgive those who trespass against us. Patawarin mo kami, gaya rin naman ng aming pagpapatawad. So ang sinasabi, Lord, kung kami po ay mahilig magbigay ng patawad, edi mahilig din kayong patawarin kami. Kung ayaw po namin magpatawad, huwag nyo rin kami patawarin. At kung binibigyan po namin ng limitasyon ng aming pagpapatawad, na sinasabi natin, pangatlong beses mo nang ginawa yan, sa susunod, di na kita patatawarin, Lord, ganun din pong gawin nyo sa akin. Pag 3 beses na ako nagkaroon ng isang kasalanan paulit-ulit, sa ika-4, huwag nyo na po akong patawarin. Nauunawa po ba natin ito? Na kung tayo hindi nagpapatawad, tayo rin ang nalulugi. Forgiveness is a bridge. Don't burn the bridge over which you too must pass. Kung minsan sa kahigpitan natin, ayaw nating may makatawid, sinunog natin ang tulay, pero yun pala, kailangan din nating tumawid, pati tayo nadamay, hindi rin nakatulay. Kailangan ang pagpapatawad. Sasabihin ng iba, Pastor, napakahirap naman po yata yung magpatawad. Agree ako sa inyo. Yes, mahirap. Pero di po ba mas mahirap hindi magpatawad? Naaalala mo pa, sumasakit pa yung dibdib. Lumulungkot ka. Tumataas ang iyong blood pressure. Pagka naaalala mo ang mga gumawa sa'yo ng mali. Mahirap magpatawad, pero mahirap ding hindi magpatawad. Hirap din lang at hirap ang gawin nyo na yung sa panig ng Panginoon, yung inuutos niya magpatawad. At yan po ang dalangin ko ngayon. Kung tayo mayroong daladala sa puso, dapat patawarin. Siguro parang pelikula na pumapasok sa screen ng inyong utak ang mga mukha ng mga taong ito. Patawarin nyo na. Alang-alang kay Kristo. At kundi man lang alang-alang sa Kanya, mga kapatid, alang-alang sa inyong sarili. Sapagkat malinaw ang sinabi ng Panginoon, ang hindi nagpapatawad ay di rin patatawanin ng Ama sa langit. Kailangan ng isang himala para yan mangyari. Kailangan ng hipo ng Espiritong Banal para tayo magkaroon ng pagpapatawad. At yan po ang hihingi natin sa Diyos ngayon. Isang makapangyarihan na hipo niya. Magkaroon ng himala sa ating puso. Magkaroon tayo ng kakayahang magpatawad. Bagamat hindi sana yun ang gusto natin. Kuminsan ay ang gusto natin maghiganti.
Subalit hindi yan ang paraan ng Diyos. At ang gumaganti, nagagantihan uli, magagantihan, hindi na matapos ang gantihan. So if you do not forgive, you will not be forgiven by people and by God. You will remain guilty. Therefore, you will be judged. And in the end, you will be condemned. Pangalawa pong hakbang, forgive. Pangatlong hakbang, tungo sa pagpapala, give. Napakalinaw po ng sinabi, give and it will be given to you. Magbigay ka at susuklian ka. Bibigyan ka rin. At ano po, higit sa ibinigay mo, ang ibibigay sa iyo. Kasi, sukat na tama, sisiksikin, liligligin, aalugin, at umaapaw pa ang ibibigay sa atin. Wala tayong kalugihan. So give to people. Give people your 3 T's. 3 letrang T. Time, talent, treasure. Ibigay natin yan sa tao. Lalo sa mga mahal natin sa buhay. Nagtataka naman ako sa mga tao na nag-aaway-away ang magkakapatid dahil sa kaprasong mana. Natitikis ang mga kamag-anak na may sakit, may pagdurusa, samantalang meron naman pwedeng itulong. Sabi, give. What we do to people is counted as done for and given to Christ. Alam niyo po ba na ang pagbibigay sa tao, lalo yung hindi nakakaganti, hindi makakapagbayad, ay inaari ni Kristong sa kanya ibinigay, at kung ganon, siya ang magbabayad? Ano po ba ang tunay na pagbibigay? Yung ang binibigyan mo ay walang kakayahang gumante ng mabuti rin. Kasi kung may kakayahan, binigyan mo lang, baka investment lang yan, puhunan, namumuhunan ka lang. Nagbibigay ka ng maganda dahil may kapangyarihan siyang magsukli sa'yo sa panahon na kailangan mo siguro ang tulong niya. Hindi nyo ba napapansin, pagka mayaman ang may birthday, mahal ang mga regalo? Tapos pagkapuha natin mahirap ang may birthday, kung ano-ano lang ng mga binalot na kalendaryo, mga tuwalyang may mga sulat na inchik na good morning, na isang laba mo lang, gapak-gapak na. Kasi mahirap ka eh. Baka hindi ka makapagbigay ng mamahalin sa birthday niya, so ba't kanya bibigyan ng mahal? So hindi nagbibigay, namumuhunan. Pero kung tayo po ay mga kamaralita, may nagregalo sa atin ng napakahalagang bagay, alam nilang hindi natin kayang suklian yon, yun ang tunay na nagbigay. So pati po ang ating mga pagbibigay susuriin natin, tayo ba'y nagpapadama lamang, namumuhunan lamang, o nagbibigay talaga? Sa palagay niyo po ba ay maipagkakaila natin sa Diyos ang tunay na laman ng ating puso? Ang Diyos ang sumusukat, maging na mga iniisip natin na lingid sa ating kapwa-tao. At sabi nga sa Bible po, sa oras ng paghuhukom, sasabihin ng Panginoon, hali kayo mga hinirang, mga pinagpala, nagugutom ako, pinakain ninyo ako, nagiginaw ako, binigyan nyo ako ng balabal, may sakit ako, dinalaw nyo ako, nakulong ako, nasa piitan, helpless, powerless, pinuntahan ninyo ako, handito ang inyong gantimpala. At sabi ng mga tao, kailan naman po namin nakita na ganun kayo? Diyos naman kayo. Sabi ni Lord, aba, lahat ng taong tinulungan ninyo, inaari ko na sa akin nyo yun ginawa. May tanong ako sa inyo. May gumawa ng mabuti sa anak nyo, di ba tinatanaw nyo? Di ba mas natutuwa pa nga tayo na sa birthday ng anak natin may nagregalo kaysa sa sarili nating birthday? Di ba't kung may mga regaluhan sa Pasko, tinitingnan nyo yung anak nyo kung may nag-aabot man lang kahit isa at nasasaktan ng puso nyo na walang nagbibigay sa kanya? Lahat ng tao, likha ng Diyos. Mahal niya ang lahat ng tao. Pag nagbigay ka sa isa niyang minamahal na tao, lalo yung kapuspalad, yung walang pumapansin, hindi kaya niya alam? Hindi kaya niya tinatandaan? At sasabihin niya, balang araw, susuklian ko ang kabutihan mo. Kahit ngayon pa lang, susuklian ko na, sapagkat mabuti ka dito sa aking mga nilalang. Di ba't pag may sumasakit sa kalooban ng ating mga anak ay tayo unang-unang nasasaktan? So kung may sinasaktan kang tao, sa palagay mo ba hindi mo sinusugatan ang puso ng Diyos?
Kung meron kang taong hinuhusgahan, pinag-uusapan, chinichismis, inaagawan ng asawa, inaagawan ng pera, nilalamangan, hindi kaya natin pinalulungkot ang puso ng Diyos. Kaya ang sabi niya sa Matthew 25:45, I tell you the truth, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me. At yung kabaligtaran naman noon sa verse 40, sabi niya, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. Kung ano, ang buting di mo ginawa sa kanila, ay sa akin mo ipinagkait at ako ang sisingil sa iyo. At kung ano naman ang buting ibinigay mo sa kanila, ako ang tatanaw ng utang na loob na yon. Ako ang magsusukli. Lalo pangat walang nakapuri sa iyo, walang nakapansin, hindi ka binigyan ng plaque, hindi ka pinagpagawa ng monumento. Ako ang nakakaalam ng lihim mong kabutihan. At sabi sa Biblia, yung ama na nakakaalam ng mga lihim na gawang kabutihan, ang siyang magbibigay sa atin ng pagpapala. Whatever we give to people, we give to God. And if you give to people, therefore you give to God. Why will you not be blessed? Sasabihin iba, aba kailangan wise. Bakit ko bibigyan yan? Di ako nawalan. E yung iniipon ko ang nabawas. Gaano kahirap ba sa Diyos na ibalik ang gusto niyang ibalik? Kung gusto ba kayong pagpalain ng Diyos, may makakapigil sa Kanya. At kung ayaw kayong pagpalain ng Diyos, meron bang makakapilit sa Kanya? Kaya mahalaga po, yung kasiyahan ng Diyos ang ating inuuna. So we give to people, any people, the least of people. But we also give to Christ's workers. Whatever is given to Christ's disciples, whatever is given to Christ's workers and servants, is counted as given to Christ. Mark 9:41, sabi ng Lord, I tell you the truth. Anyone who gives you a cup of water in my name, because you belong to Christ, will certainly not lose his reward. Kausap niya po ang kanyang mga disipulo. Sabi niya, maski isang basong tubig lang ang ibigay sa inyo dahil lingkod ko kayo, hindi malilimutan ng langit yon at mayroon siyang gantimpala. Gusto nating matuwa ang Diyos, maging mapagbigay tayo sa kanyang mga lingkod. Hindi lang sa mga pastor. Kumisan nga yung mga pastor, marami nang natatanggap yan ng mga regalo. Pero yun bang mga singer, Bible study leader, Sunday school teacher, yung janitor, kasama rin yun sa gawain, yung electrician, yung mga usherette, yung taga-piano, lahat yan ay mga lingkod ng Diyos. Hindi lang ang pastor. Naroon ba naman na darating kayo sa church ay aabutan nyo man lamang ng kalahating kilong longganisa galing sa Lokban? Itong pianista. Sa palagay nyo ba, hindi aariin ng Diyos yun, nasa Kanya ibinigay? Lingkod niya yon? Mag-isip-isip tayo mga kapatid, sapagkat maiksi ang buhay. Kakaunti ang mga araw at bilang. Kailangan bawat araw, meron tayong nabibigyan, may nagagawa ng mabuti. Sapagkat ang lahat ng yan, ay tinutuos ng langit. Pero mas mabuti sana na hindi natin ginagawa yun dahil tinutuos, kundi dahil talaga ang puso natin ay naging makadiyos na at ang likas sa Diyos ay mapagbigay. Ganon din naman ang ibinibigay natin sa church, sa gawain ng church, inaari rin yun na ibinibigay kay Kristo. What is given to the church is counted as given to Christ because the church is His body. Sabi po ng Ephesians 5:23, Christ is the head of the church, His body, of which He is the Savior. Kung ang iglesia, ang kapatiran ay si Kristo ang ulo at ang lahat ng narito ay bahagi ng kanyang katawan, kung may sinasaktan tayo na tao sa church, meron tayong tinitikis na gawain, may tinatalikuran tayong mga duty, edi ang tinitikis natin ay mga bahagi ng katawan ni Kristo. Pwede bang mahal mo ang isang tao, inaayos-ayos mo yung mukha, pine-facial mo, minamasa-masahe, pagkatapos pinuputol mo yung mga daliri, minamartilyo mo yung tuhod, pwede ba yun?
Dahil si Kristo ang pinuno ng iglesia, mamahalin natin ang lahat ng bahagi nito. Pagmamalasakitan, aalagaan, tutulungan. What will happen when we give to people, to Christian workers, to the church? We receive back what we give. Siksik, liglig, umaapaw. You can never outgive God. Katulad ng mga lingkod ng Panginoon, mga pastor, mga misyonero na marami nagre-regalo, tiyak na yung mga nagre-regalo doon dahil una nang naregaluhan noong manggagawa na yun ng Panginoon. Siguro na ipanalangin, siguro yung naturuan, na bigyan ng pangaral, na bless, kaya ngayon nagsusukli. Yan ang sinasabi, pag nagbigay ka, may babalik. Ngayon, kung walang nagbibigay sa iyo, kapatid, edi mag-isip-isip ka rin. Baka naman hindi ka rin nagbibigay kasi. Because if you are a blessing to people, the same people will also be blessings to you. Because life is a circle. Pabalik-balik lang. We inhale, we exhale. Araw, gabi, dilim, liwanag. Give, receive. Yun ang buong circle. Ngayon, kung kayo lamang ay receive ng receive, one way. Nakita po ninyo ang mga estero dito sa Maynila, ang mga kanal, bakit mabaho? Bakit ayaw lumakad ng tubig? Kasi barado. Dahil ang mga ilog dito, sa dami ng bara, tanggap lang ng tanggap ng mga dumadating pang tubig, dumadating na kalat, hindi naman ibinibigay, hindi naman lumalakad, tanggap lang ng tanggap, bumabara tuloy. Ano ba ang magandang ilog? Di po ba't yung umaagos? Na narito ako, tatanggap ako, ibibigay ko. Tatanggap ako, ibibigay ko. May agos. Pag tumatanggap tayo ng pagpapala ng Diyos, meron tayong ginagamit sa sarili, may ibinibigay tayo, may agos. Pero kung sinosolo mo, ang kamay may punong-puno na ng mga luma at mga hampok at mga bilasa ng mga pagpapala,